kay Thought Tiu Videne. Ano sa tingin mo, second senior brother? Nag-aabang din si Xianje. Ano sa tingin mo, Tiu Videne? Pagtingin, tulog na pala si Thought Tiu Videne. Walang pakialam. Nainis si Su Linlin, tulog ba talaga si second senior brother? Sagot ni Xianje, hindi, sa tingin ko, tinatamad lang siyang magsalita. Biglang isang malakas na enerhiya ang sumira sa kandado. Naramdaman ito ni Thought Tiu Videne. May dumarating. Si Qian Yiannon pala. Lumabas na kayo. Mabilis. Huwag kayong magpapahuli. Humikab si Thought Tiu Videne. Pinalalaya mo kami? Sagot ng kalaban, hindi. Tinatakas ko kayo. Nagtaka si Su Linlin, ikinulong mo kami, tapos ngayon, tinatakas mo kami. Sabi ni Thought Tiu Videne, nga, nag-aaral ka ba ng Sichuan Opera? Ang bilis mong magpalit ng mukha. Bumuntong hininga si Qian Yiannon, nagkakamali kayo. Mayroon din akong pinagdadaanan. Kanina, umaarte lang ako dahil nanginginig siya sa galit. Dahil pinaghihinalaan kong si Qian Ziye ang pumatay sa aming ama. Pero hinala lang, walang ebidensya, kaya hindi ko siya pwedeng diretsahang akusahan. At malakas ang kanyang impluensya sa Vong Wietka, lahat ay sumusunod sa kanya. Kahit ang dalawang elder ay nasa panig niya, hindi ako pwedeng kumilos ng padalos-dalos. Humikab si Thought Tiu Videne. Malakas ang impluensya. Siya lang. Malungkot na nagkwento si Qian Yiannon, ang Vong Wietkats ay mukhang mapayapa, pero sa totoo lang, puno ito ng mga lihim na kapangyarihan at panganib. Ito ay isang bagay na hindi nyo makikita. Malaki ang ambisyon ni Qian Ziye, gusto niyang maging sect master. Pero ako ang panganay, sa akin dapat mapunta ang posisyon. Kaya hinala ko, nagtanim siya ng galit at pinatay ang aming ama. Komento ni Thought Tiu Videne, pamilyar ang kwento. Parang si Emperor Yang ng Sui na pumatay sa kanyang ama at kapatid, di ba? Nagpaliwanag si Qian Yiannon, ngayon naintindihan nyo na. Delikado ang sitwasyon ko, para akong naglalakad sa manipis na yelo. Kaya hindi ako pwedeng diretsahang kumalaban kay Qian Ziye. Kanina, sumunod lang ako sa agos at nagpanggap. Kaya ngayon, kayo lang ang mapagkakatiwalaan ko. Thought Hein, tulungan niyo akong talunin si Qian Ziye, para mapayapa ang kaluluwa ng aking ama sa langit. Ang mga salita ni Qian Yiannon ay mukhang taos puso. Pero si Thought Tiu Videne, mahimbing na natutulog, tumutulo pa ang laway. Nainis sina Xianje at Su Linlin. Isang bala, dalawang ibon. May naalala si Qian Yiannon. Thought Hein, hindi ba't naghahanap ka ng Dragon Claw Flower? Sa totoo lang, mayroon akong isang nakatago. Basta tulungan mo ako eh. Bago pa niya matapos, bumangon si Thought Tiu Videne. Ibigay mo sa akin, tuturuan ko ng leksyon ang kapatid mo. Sumigaw sa gulat si Qian Yiannon, sinabi ko ng mahina ang puso't baga ko, huwag kang biglang lumapit. Biglang isa pang malakas na enerhiya ang dumating. Mabilis na naramdaman ito ni Thought Tiu Videne at sinapo. Lumitaw si Qian Ziye, bugbog ang mukha. Sabi ko nang aba, magkasabwat kayo. Inihayag niya, ngayon, lilipulin ko kayo, mga demonyo, para ipaghiganti ang aking ama. Masayang sinabi ni Thought Tiu Videne, dumating ka na rin. Kung ganoon, magsimula na tayo. Nagulat si Qian Yiannon, magsimula ng ano? Sabi ni Qian Yiannon, Thought Hein, huwag na tayong magsalita pa, kumilos na tayo. Huwag mong kalimutan ang ating usapan, ang huling Dragon Claw Flower ay nasa akin. Sagot ng bida, huwag kang mag-alala, magaling akong manakit ng kapatid. Pero bago yon, kailangan muna nating sagutin ang isang bugtong. Tumingin si Thought Tiu Videne sa lahat. Hulaan nyo, ilang araw nang patay ang matandang chief. Agad na sinabi ni Qian Ziye, okay pa si ama kaninang umaga, hindi ba't ikaw? Bago pa niya matapos, sumingit si Thought Tiu Videne, kaninang umaga, nang tingnan ko ang matandang chief, naramdaman kong may mali. Ang taong nakahiga sa kama, kahit mukhang tao, walang buhay. Naisip niya, may gumamit ng spell para gumawa ng isang peking anyo ng matandang chief para lokohin ang lahat. Sumingit si Su Linlin, naalala ko na. Noong oras na yon, gustong yakapin ni second senior brother ang matandang chief, pero pinigilan siya ni Qian Yiannon. Posible kayang Dahil sa sinabi ni Su Linlin, lahat ay napatingin kay Qian Yiannon. Agad siyang nagpaliwanag, gusto ko lang na magpahinga si ama. At hindi ko alam kung makakahawa ang sakit niya kay Thought Hein, kaya ko siya pinigilan. Hindi ako. Sumenya si Thought Tiu Videne, Dear Hein, huwag kang magpanik, pakinggan mo muna ako.
Nakita ko na ang bangkay ng matandang chief sa Kirane Tiulu. May isang malaking gasgas sa kanyang pulso at may 3 bituin na makikita. Isang uri ng lason mula sa Namman, Namvitkos, na tinatawag na 7-star spider. Pagkatapos mamatay, isang bituin ang lilitaw sa pulso araw-araw hanggang 7. Kaya ganoon ang pangalan. 3 araw ng patay ang matandang chief. Narinig kong may isang taga-Namvitkos na pumunta sa inyo. Imbestigahan niyo siya. Baka siya ang salarin. Sagot ni Kins Non, hindi pa ako nakapunta sa Namvitkos. Sumigaw si Kin Jeseye. Pero ang nagdala sa taga-Namvitkos na iyon ay alagad mo. Lahat ng mga trabahador ay nakarehistro sa iyo, hindi mo pwedeng itanggi. Nag-isip si Tiu Viden, ang taga-Namvitkos na iyon, na wala pagkatapos magkasakit ng matandang chief. Kung hindi siya tumakas, itinago siya para hindi mabisto. Sa tingin ko, gusto niyang lasunin ang matandang chief, pero dahil malakas ang internal energy nito, hindi siya agad namatay. Nasiraan lang siya ng bait at sinunog ang hardin ng Dragon Claw. Habang nagsasalita, biglang huminto si Tiu Viden. Teka! Nagalit siya at tinitigan si Kenzie Non. Ibig sabihin, may kinalaman ka sa pagsunog ng hardin ng Dragon Claw, tama? Kung ganoon, mayroon tayong personal na alitan. Dahil sa pressure, nauutal si Kenzie Non, hindi ganyan ang sitwasyon. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Dahan-dahan lang. Ang huling Dragon Claw flower ay nasa akin pa. Galit na sinabi ni Kenzie Non. Hindi ko akalain na ganyan kakasama. Hindi mo ako napatay, kaya ang ama naman natin ang pinuntirya mo. Masahol ka pa sa hayop. Pinagpawisan si Kenzie Non, huwag kang magbintang. Magkapatid tayo, bakit kita papatayin? Dahil sa posisyon ng Secmaster, lahat ay gagawin mo. Samantala, nakaupo ang grupo ni Tiu Viden at pinapanood ang away ng pamilya. Sinulsulan pa ng bida, mag-away na kayo. Mag-away na kayo. Nagsimula na ang drama. Malungkot na sinabi ni Kenzie, kapag naging Secmaster, makukuha ang mana sa illusory realm ng Virane Tiulu at agad na angat. Nitong mga nakaraang taon, gumamit ka ng iba't ibang masasamang paraan para tanggalin ang mga hindi sang-ayon sa iyo. Hindi mabilang ang mga taga-Vong Wiet Kak na namatay sa kamay mo. Kahit ako, kapatid mo, ay pinagtangkaan mo. Kung hindi dahil sa mga elder, matagal na akong patay. Ngayon, pinatay mo pa ang ama natin. Irin Non, masahol ka pa sa hayop. Sumingit si Tiu Viden, kung ganoon, bakit hindi na lang siya naghintay na mamatay ang ama niya? Siya naman ang panganay. Paalala ni Su Lin, senior brother, mag-ingat ka sa iyong mga salita. Sumagot si Kenzie, tama ka. Pero parang nakita ni ama ang kasamaan ni Kenzie Non, kaya nitong mga nakaraang taon, ako ang kanyang sinasanay. Kung walang aberya, ako dapat ang magiging Secmaster, hindi si Kenzie Non. Naggitngit ang kanyang mga ngipin. Sa kabilang banda, lumabas na ang tunay na kulay ni Kenzie Non. Ikaw ang pangalawa, bakit ikaw ang magmamana? Bulag si ama na ikaw ang sinanay. Kung hindi dahil sa mga elder na iyon, matagal na kitang pinatay ng daan-daang beses. Sabi ni Kenzie, sa wakas, umamin ka na rin. Sabi ni Tiu Viden, kaya ang coming of age ceremony ngayon ang nag-iisang pagkakataon para saktan ka ni Kenzie Non. Sayang hindi, dapat sabihin buti na lang at ginulo ko. Nagulat si Kenzie Non. Kalmadong nagpatuloy si Tiu Viden, ang utak ay isang napakahalagang bagay, basta't marunong kang gumamit. Ngayon, unti-unting naintindihan ni Su Lin. Pinatay ni Kenzie Non ang kanyang ama para sa posisyon ng Secmaster. Pero ang ganoong kasamaan ay mag-aalis sa kanya ng karapatan sa posisyon. Kaya gumawa siya ng isang ilusyon at naghanap ng scapegoat. Pero may mga elder na nagpoprotekta kay Kenzie. Ayon sa tradisyon, sa araw ng coming of age ceremony, si Kenzie lang ang pwedeng pumasok sa pinakamataas na palapag. Ngumiti si Tiu Viden. Eksakto. Kapag nag-iisa si Kenzie, iyon ang pinakamagandang pagkakataon. Sayang, sinaktan ko si Kenzie, at nagkataong pumasok ako sa Vong Wiet Kak, ginulo ang seremonya, at hindi sinasadyang nailigtas siya. Biglang umisi si Kenzie Non. Nag-ipon ng enerhiya sa kanyang kamay. Dahil alam niyo na, hindi ko na kailangang magpanggap pa. Inihayag niya, ngayon, walang sinuman sa inyo ang makakaalis sa Vong Wiet Kak. Umatake siya kay Kenzie. Tumama ang kanyang skill sa sugatang braso nito. Sumigaw ito sa sakit. Punyeta! Irin Non, isa kang traitor.
Akmang sasali ang mga elder pero may pumigil. Teka muna. Paulit-ulit na tinatamaan ni Kinsey Lenon ang sugatang braso ni Tianjie Fei. Tanong ni Su Linlin, Senior Brother, kailangan ba nating tumulong? Kalmadong sumagot si Tiu Videne, masyadong malalim ang alitan ng magkapatid na ito. Kung hindi matatalo ni Kianjie si Ye ang kanyang kapatid ngayon, habang buhay siyang mapapasailalim sa kanya. Nakalimutan mo na ba ang itinuro ko sa'yo? Nagkamot lang siya ng ulo. Sabi ni Ai Xianjie, pero sinaktan mo si Kianjie si Yi kanina, at inatake pa siya ng patago. Tiyak na hindi siya mananalo. Sabi ni Tiu Videne, huwag kang mag-alala. Kung kinakailangan, sasaktan ko rin si Kianjie Lenon. Isang pamilya, dapat pantay-pantay. Bumalik tayo sa magkapatid. Napasandal sa pader si Tianjie Ye. Ginamit ni Kianjie Non ang kanyang finishing move. Yung wayat sirne. Mamatay ka na. Lumaban si Tianjie Ye. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Nagbanggaan ang dalawang malakas na enerhiya. Laging nilalait ni Kianjie Non, mahinang kapatid. Kahit hindi ka sugatan, mas mababa pa rin ang real mo sa akin. Gusto mo pang saluhin ang Yumuyet Xianjie na ipinamana ni Ama? Isang basurang tulad mo, mamatay ka na ngayon. Sinusubukan ni Tianjie si na saluhin ang atake. Nataranta si Tiu Videne. Lagot na. Nag-alala si Su Linlin, Senior Brother, hindi pa ba tayo tutulong? Bigla, namaga ang mga ugat sa braso ni Tianjie Ye. Isang malakas na enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan. Ginamit niya ang Yumuyet Xianjie para gumanti. Tumalsik si Tianjie Non sa pader. Nagulat ang mga elder. Nanalo ang second Young Master. Sabi ng isa pa, at saka, ang sinhi na ginamit niya ay kapareho ng sa Young Master, pero mas pino. Mayabang na sinabi ni Kianjie si akala mo ikaw lang ang marunong ng Yumuyet Xianjie. Matagal na itong ipinamana sa akin ni Ama. Hindi ko lang inaasahan na na-refine ko ito sa Silver Moon Realm. Nainis si Tiu Videne, noong sinaktan ko si Tianjie Ye, bakit hindi niya ginamit ang buong lakas niya? Nagulat si Su Linlin, katulad ng nangyari sa akin noong tumaas ang realm ko. Iyon pala ang ibig sabihin ni Senior Brother. Kalmado si Ai Xianjie, ang kakayahan ni Tiu Videne na magturo ay muling napatunayan. Nagulat si Kianjie si posible kayang ang pagtaas ng aking cultivation ay may kinalaman sa inyo. Sagot ni Su Linlin, napakalakas ni Second Senior Brother. Dati, isang suntok lang, umakyat na ako sa ika-5 level ng Ki Refining. Ang nangyari sa iyo kanina ay may kinalaman din sa pananakit sa iyo. Tuwang-tuwa si Kianjie si ito ba ang espesyal na paraan ng cultivation ng Qi Feng Sis? Kahit mukhang imposible, hindi lang ako naging mas malusog, tumaas pa talaga ang cultivation ko. Pwede mo ba akong saktan ulit para maging immortal na ako? Nainis si Tiu Videne, ako nga hindi pa immortal, ikaw naman, ang yabang mo na. Sumingit si Su Linlin, Senior Brother, mahalaga ang dapat gawin. Sinira ni Kianjie Non ang malaking bahagi ng hardin ng Dragon Claw, mayroon pa tayong personal na alitan na hindi pa nalulutas. Tinitigan ni Tiu Videne si Kianjie Non. Ayon sa orihinal mong plano, ikaw ang nag-organisa ng coming of age ceremony na ito, kaya mo sanang itago ang bangkay ng matandang chief sa Qi Renhe Tiulu nang walang nakakaalam. Hihintayin mo lang mamatay si Kianjie Ye, tapos aksidenteng mahahanap mo ang bangkay at maibibintang mo sa kanya. Unti-unting naintindihan ni Tianjie Ye. Pero dahil sa pagdating nyo, nasira ang plano niya. Bigla siyang huminto. Teka, ibig sabihin, naisip mo na rin ang lahat ng ito. Kalmadong sumagot si Tiu Videne, ang hirap. Ang ganitong uri ng palace drama plot, madali lang hulaan. Tanong ni Ai Xianjie, kung ganoon, bakit ka pananatili dito? Bakit hindi ka nalang umalis? Sagot ni Tiu Videne, dahil sa dalawang basurang kasama ko, mahirap tumakas, kaya nanatili na lang ako. Naisip ni Su Linlin, hindi kaya dahil umaasa ka pa ring makakapag-ipon ka ng Qi, sa Qi Renhe Tiulu. Nang maintindihan na ni Kianjie si ang lahat, naiyak siya. Handa kang gawin ang lahat ng ito para sa akin. Isinugal mo ang iyong buhay para maging scapegoat ni Kianjie Non. Agad na sinira ni Tiu Videne ang kanyang pag-asa. Huwag kang assuming. Aksidente lang akong napasok sa Qi Renhe Tiulu. Ang pagligtas sa iyo ay aksidente lang din. Ang mga salitang iyon ay parang isang kutsilyong tumusok sa puso ni Tianjie na halos hindi na siya makatayo. Pagkatapos, tiningnan ni Tiu Videne si Kianjie Non na bugbog sarado. Ngumisi siya.
Dahil lang sa aksidente na yon, binago ni Qin Si noon ang kanyang plano, ginamit ang pagtakas at ang Dragon Claw Flower para akitin akong kalabanin si Qin Ji. Pero ako ba, si Thought Tiu Viden, ay isang taong magtatraidor sa katarungan para lang sa isang maliit na Dragon Claw Flower. Natulala si Qin Ji sa mga salita ni Thought Tiu Viden, puno ng paghanga sa kanyang pagkatao. Nag-alinlangan sina Su Linlin at Ai Xianjie, bakit parang may mali? Tama! Isang suntok sa mukha ni Tianjie. Bumagsak ito at nawalan ng malay. Tumingin si Thought Tiu Viden kay Tianjie at mumiti. Lasing ka na ba? Nang sumagot ito ng hindi, agad niya itong binuhat at tumakbo. Ito pala ang totoong plano. Pagkalayo, ibinaba ni Thought Tiu Viden si Tianjie. Okay na siguro ang distansyang ito. Ang kalaban ay hilo pa at bumubula ang bibig. Sinampal siya ni Thought Tiu Viden ng ilang beses. Hoy! Gising! Nasaan ang Dragon Claw Flower? Unti-unting nagmulat si Tianjie. Nang makita niya si Thought Tiu Viden, nagulat siya. Anong binabalak mo? Sumimangot si Tiu Viden. Huwag nang maraming satsat. Sabi mo kanina, ililigtas kita kapalit ng Dragon Claw Flower. Sagot ni Tianjie. Sa tingin mo, makikipagtulungan pa ako sa'yo. Halatang kasabwat ka ni Tianjie. Isang malakas na suntok sa bato ang sumira dito. Tinitigan siya ni Thought Tiu Viden. Tinuturuan mo ba akong magtrabaho? Nanginginig sa takot si Tianjie. Ang Dragon Claw Flower ay itinago ko. Sumunod ka sa akin. Pumasok sila sa loob. Nag-uusap sina Su Linlin at Ai Xianjie sa labas. Talaga bang dahil sa Dragon Claw Flower, kaya tinutulungan ni second senior brother si Tianjie? Sagot ni Ai Xianjie, kung hindi, ano pa? Ang layunin niya sa biyaheng ito ay hanapin ang bulaklak, hindi para ayusin ang alitan ng pamilya. Para kay Thought Tiu Viden, ang pag-cultivate ang pinakamahalaga sa lahat. Sa loob ng silid, sabi ni Tianjie that hindi, Master Thought Tiu Viden, sandali lang po, kukunin ko ang Dragon Claw Flower. Kinuha niya ang isang kahon at inabot kay Thought Tiu Viden. Napakalaga ng Dragon Claw Flower na yon, kaya itinago ko sa isang secret room. Buksan mo at tingnan. Inaasahan ito ni Thought Tiu Viden. Malapit na ba? Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, puro mga insekto ang lumabas, puno ng masamang aura, at pinalibutan si Thought Tiu Viden. Lumabas ang tunay na kulay ni Tianjie. Hi! Akala ko matalino ka, isa ka palang tanga. Wala akong Dragon Claw Flower. Ngayon, nalason ka na ng manla poison na gawa ng naman, tiyak na mamamatay ka. Hahaha! Nang marinig ito, hindi nagsalita si Thought Tiu Viden. Puno ng galit ang kanyang mga mata, sumugod siya kay Tianjie. Punyeta! Naghahanap ka ng kamatayan. Bang! Isang suntok lang, tumalsik ang kalaban palabas. Nagulat si Tianjie. Impossible! Bakit walang nangyari sa'yo? Kalmadong sumagot si Ai Xianjie, ang gamot ni Old Sixth ay may lason, matagal na siyang immune. Sabi ni Su Linlin, pero mukhang nagalit talaga si second senior brother kay Tianjie. Galit na si Thought Tiu Viden. Isa lang ang pwedeng manloko sa akin, si Thought Tiu Viden, at hindi ko siya pwedeng patayin. Kaya ikaw, dapat kang mamatay. Itinutok niya ang kanyang sandata sa kalaban. Sumigaw si Tianjie. Thank you. Hindi ka pa ba kikilos? Biglang isang ahas ang sumugod kay Thought Tiu Viden. Madali niya itong itinapon. Sa kabilang banda, gumagapang na rin ang mga ahas papunta kay Su Linlin. Pinalibutan na sila. Nagtaka si Su Linlin, bakit biglang dumami ang mga ahas? Sagot ni Ai Xianjie, hindi ito mga ordinaryong ahas. Mukhang may kasama pang formation. Sabi ni Thought Tiu Viden, sa wakas, lumabas na rin ang taga-naman na yon. Tumakas si Tianjie. Thank you, patayin mo sila. Nanginginig ang mga ahas. Pagkatapos, galit na sumugod sa kanila. Akmang kakagatin nila ang grupo, pero isang kamay lang, napatay na sila ni Thought Tiu Viden. Tumulong din sina Su Linlin at Ai Xianjie. Tiningnan ni Thought Tiu Viden ang mga patay na ahas na gumagalaw pa. Hindi tama. Ang gyu na ito. Bigla, unti-unting gumaling ang kanilang mga katawan. May tumawa. Isang boses ang narinig ni Thought Tiu Viden, isang grupo ng mga tanga. Sa aking Ghost Clan Formation, ang mga Gyu ay immortal. At walang katapusan ang kanilang pagkabuhay.
Habang sinasaktan niyo sila, lalo silang darami. Sagot ni Tiu Videne, kung ganoon, ang kailangan lang gawin ay talunin ang nagkokontrol sa formation. Mayabang na sumagot ang kalaban, patayin ako. Makakarating ka ba? Sabay-sabay na sumugod ang mga Gyu kay Tiu Videne. Pinatay niya sila at minura, mga bastos. Naramdaman ni Qin Jian-non na nasa panig na niya ang laban. Mabuti. Wala nang hahadlang sa akin. Sa wakas, makakapunta na ako sa Kiren Tiulu. Bang! Bumangga siya sa isang hindi nakikitang pader at tumalsik. Isang tao ang lumabas mula sa pader. Tangkyu, hindi ka na makakatakas. Nagulat si Tangkyu, mga taga-supervisory bureau. Bumalik na pala kayo. Sumimangot siya. Gusto mo akong hulihin? Sa susunod na buhay. Inutusan niya ang mga Gyu na atakihin ang taga-supervisory bureau. Isang galaw lang, napatay niya sila. Ang paghuli sa iyo ay hindi madalian. Gusto ko lang makuha ang atensyon mo. Nang marinig ito, naramdaman ni Tangkyu na may mali. Lagot? Ang mortal na iyon. Sinuntok siya ni Tiu Videne sa mukha. Kapag hinawakan mo ang bawal na salita, nagagalit ako. May lakas ka bang tapusin ang sinasabi mo? Hindi lang suntok, sinipa pa niya ito. Tumalsik si Tangkyu papunta sa taga-supervisory bureau. Humanga ito. Second senior brother, ang lakas mo pa rin. Nagkamay sila. Salamat sa gamot mo. Ang ghost poison formation na yon ay nakakainis. Isang taga-supervisory bureau ang nagbuhos ng isang likido sa Gyu at namatay ito ng tuluyan. Pumalakpak si Su Linlin. Ang galing ng mga senior brother. Sabi ni Xianje, mas gwapo pa ang nasa kabilang banda. Nagpakilala ang taga-supervisory bureau, ito ang Gyu medicine na ginawa ng 7th senior brother. Bago ako umalis, humingi ako sa kanya. Siyempre, epektibo. Tanong ni Su Linlin, 2nd senior brother, sino po siya? Ipinaliwanag ni Xianje, ipapakilala ko sa iyo. Ito ang natitirang konsensya ng ating Ki Feng Sisi, ang iyong 8th senior brother, Sidney si Ie, nagtatrabaho siya ngayon sa 5th Supervisory Department, kilala bilang Hunter. Nag-imbestiga sa iba't ibang kaso na may kinalaman sa mga demonyo. Nagtaka si Su Linlin, Supervisory Bureau, hindi ba't si Ie senior brother? Biglang nagsuka si Gnies Ie. Nagulat si Su Linlin, 8th senior brother, anong nangyari? Sabi ni Tiu Videne, matagal na niyang sakit yan. Dahil maraming beses na siyang pinuntirya ni Old Sixth, sa tuwing maririnig niya ang pangalan ni Old Sixth, nasusuka siya. Sabi ni Gnies Ie, pasensya na, nawalan ako ng kontrol sa harap ni 2nd senior brother at junior sister. Ang sakit ng tiyan ko. Naisip ni Su Linlin, ano bang klaseng demonyo si 6th senior brother? Dumating si Tian Heye. Tathain. Alam kong nasa panig ka ng katarungan. Sabi ni Tiu Videne, kung medyo huli kayong dumating, pwede na kayong mag-almusal. Kwento ni Kinji Sei, sa daan, nakasalubong namin ang mga taga-5th Department ng Supervisory Bureau papunta sa Vongmuyet Cats para lutasin ang isang kaso. Narinig kong hinahanap din nila ang Vitmaden na yon at kilala ka pa, kaya naintindihan ko agad. Nagulat si Tiu Videne, anong naintindihan mo? Masayang sinabi niya, naintindihan ko ang plano mo. Sinadya mong saktan ako para makuha ang tiwala ni Qin Ziilnon, pagkatapos, kasama ang mga master sa labas, sabay-sabay niyong hinuli si Qin Ziilnon at ang naman na yon. Natakot si Tiu Videne. Masyado kang nag-iisip. Hindi ko alam na darating si Old Eighth. Gusto ko lang kunin ang Dragon Claw Flower, tapos saktan si Qin Ziilnon at umalis. Tumingin si Tiu Videne kay Nielie, bakit ka biglang dumating? Sa kabilang banda, malungkot na nakaupo si Kenji Nye. Hindi pala dahil sa akin. Pinakalma siya ni Su Linlin. Masasanay ka rin. Sagot ni Nislie, nandito ako dahil kay Tangkyu. Isa siyang mahalagang suspect sa isang kaso na iniimbestigahan ko. Sinusundan ko na siya ng ilang araw, at nagkataong may kinalaman siya sa nangyari sa Vongmuyet Cat. Dahil narinig kong kailangan ni 2nd senior brother ng Dragon Claw Flower, naisip kong kumuha na rin. Pero sinabi nilang sinunog na lahat. Tanong ni Tiu Videne, ikaw pala ang nagtatanong tungkol sa Dragon Claw Flower. Bakit hindi ka nanatili sa Vongmuyet Cat? Sagot ni Nislie, huwag na nating pag-usapan. Ginamit ni Tangkyu ang mga peking impormasyon para guluhin kami, kaya akala namin nakatakas na siya. Huli na nang malaman naming mali kami. Buti na lang at bumalik kami at nakita sina Runje Aye.
Narinig namin ang tungkol sa'yo. Siguro ito na ang tadhana. Naalala ni Tiu Videne ang kanyang layunin. Nga pala, bata, dahil lagi kang naglalakbay, pwede mo bang itanong kung sa buong 9 provinces, may iba pang lugar na may dragon claw flower? Nag-alinlangan signi si Ie, second senior brother, huwag naman ganyan. May trabaho ako, hindi pwedeng gamitin ang posisyon para sa personal na interes. Biglang may sumigaw, lagot na, master. Lumingon sila. Sabi ng alagad ni Eni si Ie, ang panganay ng pamilyang Nianzi, biglang naging ganito. Sa harap nila, isang manika, hindi si Tian si Ennon. Tumawa si Tang Qiu, tanga. Hindi ba't sinabi mong nakikita mo ang katotohanan? Bakit hindi mo nakita ang tunay kong kili puppet? Sagot ni Tiu Videne, bakit ko kailangang makita? Muli niyang ginamit ang dati niyang paraan, sinakyan si Xianjie, walang dragon claw flower, pero mayroon pa akong isang malaking plano para mag-ipon ng ki. Xianjie, tara. Kiran Itiulu. Ngayong gabi, gagawa ako ng pagkakataon, isang gabi, akyat sa langit. Tumakbo si Qin Ilnon, bumubulong, formation. Huminto siya, hinal na hinal, naghahanap ng kung ano sa kanyang damit. Ang posisyon ng Secmaster ay akin. Kumuha siya ng isang kutsilyo at hiniwa ang kanyang kamay, pinatulo ang dugo sa isang kakaibang disenyo sa sahig. Biglang dumating si Tiu Videne, nakasakay kay Xianjie, tumatakbo ka pa. Kalmadong sumagot si Qin Ilnon, tumatakbo. Tanga! Dumating ka na, na-activate ko na ang formation. Ilang sandali pa, magbubukas na ang illusory realm ng Vong Weyet, makukuha ko na ang mana ng Vong Weyet ka. Hahaha! Sumimangot si Tiu Videne. Mas mababa ang talento mo kaysa kay Qin Jianyu. Walang pakialam sa iyo ang matandang chief. Sa tingin mo, kaya mong i-activate ang formation. Sa tingin ko, nananakot ka lang. Nagalit si Qin Ilnon, punyeta. Anong alam mo? Alam mo ba kung bakit sinunog ni Ama ang hardin ng Dragon Claw? Dahil iyon ang kailangang sakripisyo para i-activate ang formation. Natatakot ang matandang iyon na agawin ko ang mga bagay, kaya sinunog niya lahat. Walang Dragon Claw Flower, walang ritual, walang Vong Weyet Grand Formation, walang mana. Sabi ni Xianjie, walang Dragon Claw Flower, pero kaya pa rin niyang mag-activate ng ganyang kalaking formation. Tiyak na may tinatago ito. Tiu Videne, sugurin mo siya. Naintindihan ni Bida, hindi ang Dragon Claw Flower, kundi ang dugo niya. Tiyak na tinulungan ka ng naman na yon. Umisi si Qin Ilnon, isa siyang mahusay na piyesa. Kung hindi niya tinulungan na i-decode ang mga sinaunang talisman sa libro ng aming pamilya, hindi ko malalaman ang paraang ito para buksan ang ilusyon gamit ang dugo. Biglang nagliwanag ang ilusyon. Isang portal ang nagbukas. Tuwang-tuwa si Qin Ilnon. Illusory realm ng Vong Weyet. Ang mana ng mga ninuno. Akin na lahat. Bigla siyang natumba. Hinila pala siya ni Tiu Videne. Ang magagandang bagay ay dapat ibahagi, kapatid na Rienje. Galit na sumagot si Qin Ilnon, bitawan mo ako. Isang hamak na mortal, naglalakas loob na guluhin ang aking plano. Nang marinig ito, sumeryoso ang mukha ni Tiu Videne. Ulitin mo ang sinabi mo. Binaliktad niya si Qin Ilnon. Hinawakan niya ang kanyang mga paa at itinapon sa portal. Umalis ka. Nakalusot si Qin Ilnon. Sinuri ng bida, Denen, mukhang walang panganib. Tinanggal ang babala. Sinusuportahan siya ni Xianjie, kaya mo iyan. Tumalon din si Tiu Videne sa portal. Paalala ni Qin Jianyu, Hein, mag-ingat ka. Iyan ang illusory realm ng Vong Weyet. Galit niyang sinuntok ang pader. Buwisit! Siguradong isinugal ni Hein ang kanyang buhay para hulihin si Qin Ilnon. Kasalanan ko kung bakit ako huli. Nagtaka si Sulinlin, ganoon ba siya kabuti? Sagot ni Xianjie, hintayin mo siyang lumabas, malalaman mo. Nag-utos si Old Seventh, para sa dakilang layunin ng senior brother, lahat ay magbantay. Sa loob ng illusory realm, bumagsak si Qin Ilnon. Buwisit! Paglabas ko, tiyak na rin. Bago pa niya matapos, isang anino ang lumitaw sa harap niya. Tinitigan siya ni Tiu Videne. Ano? Nagulat ang kumag. Paano ka nakapasok? Sinampal siya ng bida. Wala ng Dragon Claw Flower, hindi rin ako nakapag-ipon ng ki sa Kiran Itiulu. Paanong hahayaan kong masayang ang biyahe ko? Nagde-4 siya. Akala mo tanga ako? Hindi ko nakitang gumamit ka ng puppet para tumakas.
Hinihintay ko lang na buksan mo ang pinto para magnakaw humiram ng mana ng pamilya nyo para humanap ng paraan na mag-ipon ng key. Galit na sumigaw si Quince noon, punyeta. Gusto mong nakawin ang mana ng pamilyang Biense. Sa panaginip mo. Ginamit niya ang kanyang skill. Silver Moon Slash. Maraming espada ang lumipad papunta sa kanya. Isang kamay lang, nasira ni Tiu Videne ang mga ito. Ang dami mong masasamang tricks. Natapos mo na ba? Hindi pa rin sumusuko si Quince noon, lumipad siya papunta sa kanya. Yung bayet. Kalmadong gumanti ang bida. Nakakasawa na ang trick na yan. Tumalsik si Quince noon sa isang bato. Ang dugo niya ay biglang nagliwanag. Isang kakaibang usok ang lumabas. Hindi pa alam ni Quince noon ang nangyayari habang naguguluhan ang bida. Biglang may nagsalita sa likod ni Quince noon. Sino ang nanggugulo sa aking kapayapaan? Isang matandang lalaki. Siguro ang ninuno ng pamilyang Gienzi. Paglabas niya, nagsalita siya. Ang sinumang makapasok sa ilusyon na ito ay may kakayahang magmana ng Vong Muyet Kak. Ngayon, siguro nandito ka parang. Bago pa niya matapos, lumipad si Quince noon at niyakap siya. Lolo sa tuhod. Ako po ito. Sa wakas, nakita ko na rin po kayo. Medyo nainis ang matanda. Nang makita niya si Tiu Videne, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagtaka si Tiu Videne, anong tinitingin-tingin mo dyan, matanda? Mabilis siyang lumapit, masaya. Ang kisig mo. Hindi may pagkakaila, inapo ka nga ng pamilyang Giens. Habang hindi pa naintindihan ni Tiu Videne ang nangyayari, nataranta si Quince noon. Lolo, nagkakamali po kayo. Ako po ang tagapagmana ng Vong Muyet Kak. Habang nagpapaliwanag si Quince noon, itinatanggi naman ni Tiu Videne. Huwag kang basta-basta kumikilala ng kamag-anak. Ayaw kong maging apo mo. Kahit ano pa ang katotohanan, hindi kinilala ng matanda si Quince noon. Malupit niya itong itinapon. Buwisit! Tingnan mo ang itsura ng binatang ito, halatang siya ang inapo ko. Hindi tulad mo, ang pangit mo. Tumingin siya kay Tiu Videne at mumiti. Pinagpawisan si Tiu Videne. Akala niya isa itong manyak na matanda. Gusto niya sanang tumanggi, pero nang marinig niya ang alok ng matanda tungkol sa pag-ipon ng ki at pag-akyat sa langit, biglang nagbago ang kanyang isip. Mabilis niyang inabot ang kanyang kamay. Naiintindihan ko na po, Lolo. Tingnan niyo na po ang kapalaran ko. Napatulala ang matanda. Hindi matanggap ni Quince noon. Lolo, nagkakamali po kayo. Tagalabas siya, hindi dugo ng Gienzi. Ako po ang tunay na ina po. Ang formation na ito ay na-activate gamit ang dugo ko, hindi pwedeng magkamali. Sumagot ang matanda, kung ikaw ang pinuno ng Vong Muyet Kak, bakit ka gumagamit ng masamang paraan? Alam mo bang ipinagbawal ko na ang paggamit ng dugo para buksan ang formation noong ako pa ang namumuno? Sumingit si Tiu Videne, tama. Walang sinuman sa pamilyang BNG ang ganyang kasama. Akmang magpapaliwanag pa si Quince noon, pero naging seryoso ang matanda. Umalis ka. Ang sinumang gumamit ng masamang sining para makapasok dito, wala nang karapatang magmana sa pamilyang BNG. Ngayon, gusto kong mag-ukol ng oras sa aking apo. Sumali si Tiu Videne, nagpalit ng apelyido mula patungong BNG, tama. Tama. Huwag mong istorbohin ang lolo ko. Umalis ka na. Nalungkot si Quince noon. Nandito na ako. Ako dapat ang magmamana. Walang pakialam ang matanda kay Quince noon. Tinuon niya ang pansin sa pagsuri ng pulso ni Tiu Videne. Naisip ni Tiu Videne, nakakakaba. Malapit na akong mag-cultivate. Magiging immortal na ako. Pagkaraan ng ilang sandali, habang hindi pa rin kumikibo ang matanda, tanong ni Tiu Videne, Lolo, ano po ang kapalaran ko? Sumimangot ang matanda. Apo, pambihira ang iyong kapalaran. Mayroon kang lakas na hindi mula dito. Alam na ni Bida na malakas ang matanda. Hehe, nahuli niyo po ako. Galing po ako sa isang Blue Star, akala ko may protagonist halo ako, pwedeng maging si Long Ocean. Sumingit ang matanda. Hindi isang Blue Star, kundi isang mundong puno ng hamog. Ayon sa matanda, galing si Tiu Videne sa isang kulay abo na lugar, isang magulong lugar na nababalutan ng hamog. Naalala ni Tiu Videne ang atmosphere ng modernong mundo. Alam na ni Tiu Videne na mapagkakatiwalaan ang matanda. Lolo, hindi mahalaga kung saan ako galing. Ang mahalaga, ang mana. Malungkot na sumagot ang matanda, kung hindi mo alam kung saan ka galing at saan ka pupunta,
Paano mo malalampasan ang mga pagsubok? Hindi alam ng matanda na si Tiu Villene ay puno ng pagkadismaya. Galing siya sa Lamtin, napunta sa isang cultivation world, gustong maging immortal. Gusto niyang sabihin ito pero hindi niya masabi. Sabi ng matanda, "Apo, may mga bagay na dapat mong malaman. Halimbawa, tingnan mo siya." Si Qian Ilnon, pagkatapos tanggihan, ay nalugmok. Napapalibutan siya ngayon ng masamang aura. Sabi ng matanda, si Qian Ilnon, hindi pa handa ang kanyang kapalaran pero pinilit niyang kunin ang mana. Kaya nagkagulo ang kanyang Dao Heart, lumabas ang masamang isipan, at nagkaroon ng key deviation. Gusto ni Tiu Villene na tulungan siya ng matanda na turuan ng leksyon si Qian Ilnon. Pero tumanggi ang matanda. Ito ang kapalaran na dapat mong lampasan. Aalis na ako. Gustong pigilan siya ni Tiu Villene. Iiwan niyo ako sa ganitong gulo. Ipamana niyo muna sa akin bago kayo umalis. Nawala ang matanda, pero narinig pa rin ang kanyang boses. Kapag nalampasan mo ang kapalaran na ito, makukuha mo ang mana ng pamilyang Mianji. Ngayon, si Qian Ilnon ay tuluyan ng nasiraan ng bait. Gusto niyang patayin si Tiu Villene dahil inagaw nito ang kanyang mana. Ngumisi si Tiu Villene, "Dene, hindi ko naman balak magnakaw, pero ngayon, pwede na akong magnakaw ng harapan." Sumabog ang galit ni Qian Ilnon. Ginamit niya ang kanyang masamang aura para patayin si Tiu Villene. Pero ang Little Resentment Demon ay agad na nahuli ng bida. Ang mga naliligaw ay dapat bumalik sa tamang landas. Ginamit niya ang pangalawang galaw ng Qi Feng Sisi Fist Technique, ang Qi Personality Correction Fist, at ibinalik ang Little Resentment Demon kay Qian Ilnon. Sa labas, naglalaro ng baraha sina Su Lin at Ai Xianjie. Nang manalo si Ai Xianjie, biglang tumalsik si Qian Ilnon mula sa ilusyon, sa gitna ng kanilang laro. Nagulat silang lahat. Pagkatapos palayasin si Qian Ilnon, umiti si Tiu Villene. Pinuri siya ng matanda, "May dating katulad ko noong araw. Hindi masama." Tumingin si Tiu Villene sa matanda. "Lolo, nasaan na ang kapalaran ko?" Umiti ang matanda. "Nalampasan mo na ang pagsubok, syempre, ibibigay ko na sa iyo ang mana." Gumawa siya ng isang puting bolang enerhiya. "Apo, saluhin mo ito." Inilahad ni Tiu Villene ang kanyang mga kamay. "Kung lolokohin mo ako, ipapadala kita sa tunay mong lolo." Nang masabi ito, pumasok na sa kanya ang enerhiya. Ginamit ni Tiu Villene ang kanyang internal energy. Isang bilog na spiritual energy ang lumitaw sa paligid niya. Pagkaraan ng ilang sandali, walang nangyari. Nasaan ang spiritual energy? Bakit walang reaksyon? Sabi ng matanda, "Huwag kang magmadali, bigyan mo ng oras." Biglang sumakit ang dibdib ni Tiu Villene. Parang pumapasok na sa kanya ang enerhiya. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at naglabas ng isang malakas na spiritual energy. Sabi ng matanda, "Subukan mong ilipat ang spiritual energy sa iyong kanang kamao." Sinunod niya ito. Nag-ipon ng enerhiya sa kanyang kamao. Pagkatapos, sumuntok siya. Sumigaw si Tiu Villene, "Yan iikidigig ni Quen." Isang napakalakas na suntok. Masayang umiti si Tiu Villene. Ito ba ang legendary na spiritual power? Ibig sabihin, pwede na akong mag-cultivate. Pwede na akong maging immortal. Naiyak si Tiu Villene. Punyeta! Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon, may himala na. Ipinaliwanag ng matanda, iyan ang immortal technique na Inji Quen ni Saitama. Isang suntok lang tapos na. Napakalakas, napakabisa para sa mga cultivator. Dahil sa mga papuri, yumakap si Tiu Villene sa hita ng matanda. "Huhuhu, lolo! Ikaw ang aking Diyos! Huhuhu!" Pinakalma siya ng matanda. "Masaya akong nagustuhan mo. Pero paalala lang, sa loob lang ng ilusyon na ito gumagana ang teknike na yan." Nagulat si Tiu Villene. "Ano po, lolo?" Nahihiyang sumagot ang matanda, "Dahil ang teknike ko ay luma na, walang silbi sa labas." Hindi ito naging problema sa kanya. "Okay lang. Hindi ako alis, dito na ako mag-aaral hanggang sa umakyat sa langit. Pwede pa tayong mag-usap, di ba?" Ngumiti ang matanda. "May punto ka." Masayang sinabi ni Tiu Villene, "Lolo, hindi na pwedeng ipagpaliban ito, mag-aral na tayo." Gumawa ulit ng bolang enerhiya ang matanda. "Sige, dadalhin na kita palabas ng ilusyon." Hay. Isang suntok, tumalsik si Tiu Villene palabas. "Buwisit na matanda! Niloko mo ako."
Bago siya mawala, sabi ng matanda, Apo, hindi sa ayaw kitang panatilihin dito, pero tapos na ang oras mo. Kailangan mo nang magbayad. Sa labas, lumabas si Tio Videne. Magulo ang isip niya. Walang nasipsip na teknike, ang Queen ay sa ilusyon lang gumagana. Sayang lang ang pagod. Pero naramdaman ko na ang saya ng pagiging cultivator, at ngayon, tapos na. Ang sakit Sumimangot siya. Gusto kong saktan ang BNG na yon. Dumating si Su Linlin. Second senior brother, nakalabas ka na. Pero napansin niyang may mali. Sa tabi, tinatapakan ni Enieli si Qianzi Non. Sumugod si Tio Videne at hinawakan ang ulo ni Qianzi Non. Punyeta! Ikaw! Natakot ang kumag. Habang pinapanood na sinasaktan si Qianzi Non, naisip ni Tang Qiu, ang taang Qianzi Non na yon, sinira niya ang lahat. Kailangan ko nang ayusin ito. Nagtanim ako ng maraming gyu sa Vong Muet Kak. Isang hipan lang ng plauta, sasabog ang buong Vong Muet Kak, at tatakas ako. Hinipan niya ang plauta. Walang nangyari. Pinagpawisan siya. Nainis si Tio Videne. Parang kulang pa ang isang sinaktan. Ngayon, may bago na akong target. Natakot si Tang Qiu. Paano nangyari ito? Nasaan ang mga gyu ko? Ipinaliwanag ni Enilie, pagpasok ko sa Vong Muet Kak, nakita ko na ang mga gyu. Para sa kaligtasan, tinanggal ko na silang lahat kasama ang 500 kong tauhan. Ngayon, kahit anong spell ang gamitin mo, walang silbi. Ipinagmalaki ni Enilie, alam kong ordinaryo lang ang talento ko, hindi kasing lakas ni second senior brother. Kaya nagsisikap ako araw-araw para hindi siya mag-alala. Pinigilan siya ni Tio Videne. Tama na. Ang ganda ng sinasabi mo, parang ako ang kontrabida. Hindi naman ako demonyo. Sumimangot si Xianji, alam mo rin pala. Hinangaan ni Su Linlin si kahit ialin siyan ako, dapat kong tularan si 8th senior brother, magsikap para hindi maging pabigat kay second senior brother. Habang nag-uusap sila, nainis na si Tio Videne. Sige na, nahuli na siya. Wala nang dragon claw flower dito. Ayaw ko nang manatili dito. Tara na. Pagtalikod niya, biglang yumakap sa hita niya si Qianzi Seye, umiiyak. Aalis na kayo? Hindi pa tayo nag-uusap. Nainis si Tio Videne. Anong ginagawa mo? Ayaw bumitaw ni Tianjie Nieye. Patay na ang ama ko, kailangan ng Vong Muet Kak ng isang leader para ibalik ito sa ayos. Nagtaka si Tio Videne, hindi ba't ikaw yon? Patay na ang ama mo, baliw na ang kapatid mo. Ikaw na ang susunod na Secmaster. Bakit ka pa umiyak dito? Sabi ni Qianji Seye, mas mababa ako sa aking ama, hindi ko kayang gampanan ang tungkuling ito. Kung mayroon pa sanang Dragon Claw Flower, makukuha ko ang mana sa ilusyon, baka may pag-asa pa. Pero ngayon, wala na akong kahit ano. Paano ko sila makukumbinsi? Lumuhod siya. Pakiusap, manatili ka sa Vong Muet Cats bilang elder, tulungan mo akong ibangon ito. Tukso ni Linlin, wow, second senior brother, magiging elder ka na. Ikinumpas ni Tio Videne ang kamay. Umalis ka dyan. Huwag mong istorbohin ang aking pag-akyat sa langit. Umupo si Gnee at tinapik si Tianjie. Bilang Secmaster, responsibilidad mo ito. At marami ka pang haharapin na problema. Halimbawa, may mga hindi susunod sa iyo, may mga magtatraidor, at may mga ibang sekta na atakihin ka. Natakot siya. Ganoon ba karami ang problema? Pinigilan sila ni Tio Videne. Tama na. Baka mawalan pa siya ng pag-asa. Nanginginig na si Qianjie sa takot. Biglang may nagsalita. Nandito po ba si Master Tio Videne? Nakilala ni Tio Lamui ang babae. May gana ho. Bakit ka nandito? Anong kailangan mo kay second senior brother? Nahihiyang sumagot ang dalaga, gusto ko pong magpasalamat kay Master Tio Videne. Nagtaka si Tio Videne, hindi ba't nagpasalamat ka na? Bakit ka nandito ulit? Ipinaliwanag ni Tio Lamui, second senior brother, isa kang manhid. May gusto sa iyo ang babaeng ito, kaya naghahanap siya ng paraan para makita ka. Tukso ni Ines mukhang gusto niyang magbayad utang gamit ang kanyang katawan. Hay. Pinagpawisan si Tio Videne. Kinuha ng dalaga ang isang bulaklak mula sa kanyang dibdib. Alam kong hinahanap ito ni Master Thought kaya dinala ko. Inabot niya ang isang bulaklak ng may pangakit.
Nang makita ang bulaklak, nagulat ang magkapatid na Tio Videne. Punyeta! Iyan ang Dragon Claw Flower. Masayang sinabi ni Tio Videne, ang utang na ito, tama ang pagbabayad mo. Bago pa man niya matapos, sumingit si Kenji Fie, saan mo nakuha ang Dragon Claw Flower na yan? Nahihiyang sumagot si Mai Genyeho, napulot ko ito dati, lantana. Dahil ang cultivation method ko ay nagpapabuhay ng mga halaman, dinala ko ito at ibinabad sa tubig, baka sakaling mabuhay. Nang mabuhay ito, nalaman kong ito pala ay isang Dragon Claw Flower. Natakot akong mapagbintangan na nagnakaw, kaya itinago ko ito. Nagkataong narinig kong kailangan nyo ito, kaya dinala ko. Pinakalma siya ni Niye, isang mabuting gawa iyan, bakit ka paparusahan? Dapat pa nga kitang pasalamatan. At umakto siyang hihingin ito. Ito ay bulaklak ng Vong Muyet Kak. Ibigay mo sa akin para buksan ko ang ilusyon. Hindi pumayag si Tio Videne. Teka! Ito ay pasasalamat niya sa akin, hindi mo pwedeng kunin. Nagkaharap ang dalawa, handa ng mag-away. Sabi ni Aye, Dothoin, malawak ang iyong pag-isip, ano pang gagawin mo dito? Mas mahalaga ito sa akin, ibigay mo na. Hindi pumayag si Tio Videne. Para sa aking pag-akyat sa langit, ilang dekada na akong naghihintay. Ibigay mo sa akin. Inagaw ni Aye ang bulaklak. Nasa Vong Muyet Kak tayo, mas may karapatan ako dito. Nagsimula na ang away. Tukso ni Tio Videne, ang bilis mong umupo sa pwesto. At saka, itinapon mo pa ang babae sa mga lobo kanina. Sinuntok niya si Aye. Hindi ka nahihiya, humihingi ka pa ng bulaklak sa kanya. Ilang galaw lang, nakuha ni Tio Videne ang Dragon Claw Flower. Pero inagaw ulit ito ni Aye. Sinusubukan ko lang ang iyong pagkatao. Kaya ngayon, pinagkakatiwalaan na kita. Huwag nang maraming satsat. Ibigay mo sa akin ang bulaklak. Hinawakan ni Tio Videne ang mga paa ng kalaban. Alam kong nagmamadali ka, pero huwag kang magmadali. Dahil mas nagmamadali ako. Sige, narito ang pagsasalin sa Tagalog ng tekstong ibinigay mo. Habang nagsasalita si Tio Videne, pilit niyang pinipigilan si Aye. Naging magulo ang eksena, puno ng sigawan at murahan, walang kwenta. Hindi naman ako ganito kung makipag-away. Nakatayo si Linlin sa labas, naguguluhan. Ang isip bata naman nilang dalawa. Lumingon siya kay Ganzyo, kung nailigtas mo ang isang bulaklak na Dragon Claw, kaya mo bang buhayin ulit ang buong hardin? Malungkot na sumagot ang dalaga, hindi ko kaya. Masyadong mahina ang kapangyarihan ko. Napabuntong hininga si Linlin at tumingin sa kanyang kapatid. Lahoin, hindi naman pwedeng hayaan lang natin silang mag-away. Sumang-ayon si Aye, tama, kung hindi natin sila pipigilan, baka mapatay ni Nahoin si Tianji Siye. Sige iyo ay bugbog sarado na kay Tio Videne. Lumapit si Aye at bumulong, Lahoin, teritoryo nila ito. Kung mang-aagaw ka hihiram, kailangan mo ng magandang dahilan. Galit na sumagot si Tio Videne, kailangan pa ba ng dahilan sa pagnanakaw? Paulit-ulit na paalala ni Aye, nasa trabaho ako. Lahoin, isipin mo naman ang kinabukasan ko. Kailangan ko pang umangat sa pwesto para matulungan kang kalabanin si Desi Nahoin. Doon lang natauhan si Tio Videne na pailing. Ang gulo. Kahit bugbog, matigas pa rin ang bibig ni Aye, hindi ko ibibigay sa iyo ang bulaklak. Bumaba ang boses ni Tio Videne, sa totoo lang, may sinabi sa akin ang lolo sa tuhod mo sa loob ng illusory realm. Nanlaki ang mga mata ni Kenji Seiye, ang lolo sa tuhod ko. Anong sinabi niya? Ayon kay Tio Videne, sinabi niya sa akin na sabihin sa tunay na pinuno ng pamilyang Gianji, kung hindi mo alam kung ano ang kailangan mo, bakit ka naghahanap ng kapalaran? Hindi pa rin maintindihan ni Aye, hindi ko maintindihan. Nagpatuloy si Tio Videne, syempre hindi mo maintindihan, dahil lagi kang umaasa sa mana mula sa ilusyon, sa mga walang katuturang bagay ng pamilya, imbes na sa sarili mong pagsisikap. Isipin mo, ang ama mo ba, pinamahalaan niya ang Wanjie Ngoit Siai, dahil sa natutunan niya sa ilusyon. Ang lolo sa tuhod mo, mataas ang kanyang cultivation, dahil sa sarili niyang kaliwanagan, o dahil umasa siya sa iba. Ang ninuno mo nga, wala man lang siyang mana, pero dahil sa sarili niyang pagsisikap, naitayo niya ang malaking sektang ito. Sabi nga ng kasabihan, kung bibigyan ka ng langit ng malaking responsibilidad, kailangan munang patibayin ang iyong puso't isipan. Itong espesyal na karanasang ito, baka ito na ang espesyal na kapalaran sa buhay mo. Hindi pa rin kumbinsido ang kumag. Tama ang sinabi mo, pero anong kinalaman niyan sa sinabi ng lolo sa tuhod ko?
Ikinumpas ni Tio Videne ang kamay, nagpaliwanag, umaasa ang lolo sa tuhod mo na hindi ka aasa sa mga panlabas na puwersa, lalo na sa mga bagay na walang katiyakan, kundi sa sarili mo para lumikha ng himala. Kapag naintindihan mo na ang sarili mo, darating na ang tunay mong kapalaran. Unti-unting naintindihan ni Eye. Pero paano kung hindi ako magtagumpay? Tinapik siya ni Tio Videne sa balikat, kapag may layunin ka na, hindi mo dapat pagdudahan ang sarili mo. Sa halip pagtibayin mo ito at magsikap para dito. Paglingon mo, makikita mo ang mga bulaklak na namumukadkad sa daan at hindi ka magsisisi. Lalo pang naintindihan ni Eye. Bumaba ang kanyang tingin, bumulong, kung hindi ko kilala ang sarili ko, paano ko matutuklasan ang kapalaran ko? Tama. Ang mahalaga ay ang proseso, hindi ang resulta. Ito pala ang pinakadakilang mana sa ilusyon. Naintindihan ko na, Lolo. Naintindihan ko na ang iyong pinaghirapan. Dahil sa kaliwanagan, ibinigay ni Eye ang Dragon Claw Flower kay Tio Videne. Tathain, kunin mo na ito. Nagkunwari pang tumanggi si Tio Videne, hindi pwede. Mas kailangan mo ito. Napailing na lang si Xianje, hiyang-hiya naman, nakalahad na nga ang kamay mo. Pinilit pa rin ni Eye, kunin mo na. Hindi ko na ito kailangan ngayon. Tama si Lolo, masyado akong umasa sa mana. Sa pamamagitan ng sarili kong pagsisikap, ibabalik ko sa ayos ang Wanje Moitsire, mas mahusay pa sa ama ko. Nang makuha ang bulaklak, masayang sumagot si Tio Videne, mabuting kapatid. Tama ang iniisip mo. Kung ganoon, hindi na ako magpapakipot. Ang saya sa kanyang mga mata. Hay, sa wakas, nakuha ko na. Isang hakbang na lang at malapit na ako sa aking dakilang layunin. Ang ginawa ni Tio Videne ay nagpahanga sa lahat. Sabi ni Xianje, ang dali lang niyang manloko ng tao. Sumang-ayon si Rie, at nagpanggap pang lolo ng iba, nakinabang pa, at ninakaw pa ang bulaklak. Si Lin lang ang medyo interesado, pero sa tingin ko, may punto ang sinabi ni Elaine. Mas lalo kong pagtitibayin ang aking mga layunin. Natuwa si Rie, mukhang naintindihan na ng ating junior sister. Hindi masama, may dating ako noong araw. Masayang sinabi ni Tio Videne, ano bang alam nyo? Ito ay word therapy. Xianje, pahiram ng buntot mo, may ilalagay lang ako, huwag mong iwawala. Nagtaka si Lin, ano yon? Ang buntot ni Xianje ay isang storage space. Biglang masiglang sinabi ni Eye, nga pala, Tathain. Kailangan ko pang palakasin ang cultivation ko. Pwede mo ba akong tulungan sa susunod na breakthrough? Walang pag-aalinlangang sumagot si Tio Videne, madali lang iyan. Dahil sinaktan kita, ito na ang kabayaran sa Dragon Claw Flower mo. Lipat ng eksena sa isang mataas na palasyo. Isang sigaw ang narinig. Nag-uusap sina Tio Videne at Nie, sabi ni Nie, sabi ng doktor, bali ang buto ni Tianjie. 3 buwan siyang magpapahinga, pero hindi naman delikado. Nag-alala si Tio Videne, lagot na. Hindi ko napigilan ang lakas ko, nasaktan ko siya. Pagkatapos mag-report, nagpaalam si Nie, Elaine, kailangan ko pang dalhin si Tangkyu. Magpapaalam na kami dito. Tumango si Tio Videne, mag-ingat ka sa daan. Pakiramdam ko, hindi basta-basta susuko si Tangkyu. Nagpasalamat si Nie, salamat sa paalala, Elaine. Mag-iingat ako. Nga pala, dahil nakuha mo na ang Dragon Claw Flower, dapat mo nang hanapin ang 7-leaf spirit mushroom, di ba? Oh. Sa tono nito, nahulaan ni Tio Videne na may alam si Ie. Sinabi ni Ie, pwede kayong pumunta sa Few Mew Vienzi para hanapin ang 7-leaf spirit mushroom. Ang pangalang iyon ay nagpagulo sa isip ni Tio Videne. Lipat ng eksena sa Few Mew Vienzi, isang lugar na puno ng usok at mga tao. Ang tanawin ay nagpatulo ng laway sa mga lalaki. Ito ay isang paraiso dahil sa espesyal na pag-aalaga ng magagandang dalaga. Tunay ngang isang paraiso sa lupa. Lipat ng eksena. Sa isang malawak na gubat, may nagsalita, Elaine, kailan mo ako tuturuan ulit? Tanong ni Tio Videne, turuan ng ano? Nakaupo sila sa likod ni Xianje, pagod na ito. Nagising na ba sa iyo ang isang kakaibang katangian? Bakit gusto mong laging sinasaktan ka? Sumagot si Lin, hindi ba't gusto kong maging mas malakas? Sa tagal nating naglalakbay, kahit pinag-aralan ko ang sword manual na bigay mo, may mga bagay pa rin akong hindi maintindihan. Kailangan ko ng gabay mo. Buong determinasyon siyang nagsabi, bukod pa, ang Few Mew Vienzi na pupuntahan natin ay nakakatakot. Kahit si Elaine ay takot.
Siyempre, hindi ako pwedeng maging pabigat. Gusto kong maging mas malakas para maging tulong mo. Kahit si Xianjiu ay hindi tumutol, huwag ka nang magmatigas. Noong sinabi ni Lo Yigi na pumunta ka sa Fiu Miu Kung, tumayo na ang mga balahibo mo. Galit na sumagot si Tiu Videne, saan ako takot? Sinusuportahan nila Lin si Xianji. Nag-isip si Tiu Videne. Hindi ako takot. Gusto ko lang panatilihin ang aking kadalisayan. Biglang may isang pulang tela na lumipad at pumulupot kay Tiu Videne. Hinila siya pababa mula kay Xianji, bumagsak siya sa lupa. Isang babae ang tumalon at tumawa. Lalaki. Nahuli kita. Hinila niya si Tiu Videne. Tumatakbong sumigaw si Lin, Eneilahain. Inilapit ng babae ang kanyang mukha. Plano ko lang gawin ang misyon ko, pero nakahanap ako ng ganito kalakas na katawan. Inilapit niya ang kanyang dibdib. Kung dadalhin kita sa Secmaster. Naisip na lang ni Tiu Videne, nandito na rin lang ako. Dumating sina Lin at Xianye, sumigaw siya, Demones. Bitawan mo ang senior brother ko. First move of Kai Feng Ye's word technique. Umiti ang babae. Natakot si Lin. Sabi ng babae, paalam, little sister. Isang lilang ilaw ang pumalibot kay Tiu Videne at sa babae. Naisip ni Tiu Videne, nandito na rin lang ako. Kahit paano, pareho lang. Sa isang iglap, nawala silang dalawa. Tumakbo si Lin. Ahain. Pinakalma siya ni Xianji, huwag kang magmadali. Sa lakas ni Tiu Videne, hindi siya masasaktan. Biglang may dumating na tumatakbo. Huli na ba ako? Tanong niya Lin, sino ka? Nagpakilala ito, ako si Qian Dan, kasino po kayo? Ako si Lin ng Qifeng Xie, ito si Xianzi, aso ng Eneilahain ko. Nagmamadaling nagtanong si Qian Dan ka, ang Eneilahain mo ba ang dinakip? Lagot na. Kailangan nating pumunta agad sa Fiu Miu Vianzi para iligtas siya. Nagtaka si Lin, tayo. Gusto mo ring pumunta sa Fiu Miu Vianzi? Sabi ni Qian Dan ka, ang totoo, nandito ako dahil sa Fiu Miu Vianzi. May alitan kami. Hinahabol ko ang demones na yon pero naunahan niya ako. Nagtaka si Lin, ano ba talaga ang Fiu Miu Vianzi? Bakit sa tuwing mababanggit, parang katapusan na ng mundo? Nagulat si Qian Dan ka, hindi mo alam. Ang Fiu Miu Vianzi ay kilala sa kasamaan. Puro babae sila, magagaling sa isang masamang sining ng pang-akit. Ang paraan nila ng cultivation ay dual cultivation. Ang senior brother mo, tiyak na huhubaran, at itatapon sa kamay. Tinakpan ni Xianji ang tenga ni Lin. Sa madaling salita, masama ang Fiu Miu Vianzi. Pagkatapos nilang dakpin ang lalaki, gagamitin nila silang cauldron, sisipsipin ang kanilang esensya at kaluluwa, at isasakripisyo pa ang katawan. Napakasama. Sabi ni Lin, hindi nga. Ang Fiu Miu Vianzi, isa sila sa Seven Sex Alliance. Gagawa ba sila ng ganyang bagay? Tanong ni Xianji, iyan ba ang nalaman mo sa iyong investigasyon? Umiling si Qian Dan ka, hindi, narinig ko lang. Sabi nila Lin, akala ko naman totoo. Kahit si Xianji ay hindi naniwala. Pinigilan sila ni Qian Dan ka, teka. Kahit totoo o hindi, dinakip ang senior brother nyo. Hindi ba kayo nag-aalala? Sa isip nila Lin, baka wasak na ang Fiu Miu Vianzi. Hayaan mo na. Pakiramdam ko sila ang malas. Ganoon din ang isip ni Xianji, tama. Dahan-dahan na lang tayong pumunta. Baka pagdating natin, tapos na ang lahat. Pero mapilit si Qian Dan ka, hindi pwede. Kahit malakas ang senior brother nyo, matatalo siya sa Fiu Miu Vianzi. Sabi ko na, gagamit sila ng masamang sining para kontrolin siya. Mahuhuli ang lahat. Nag-alinlangan sina Lin. Kontrolin? Makakaya-kaya ni senior brother. Sabi ni Xianye, hindi naman siguro. Paano kung sabihin nilang pwede siyang mag-cultivate, baka kusang loob pa siyang pumasok sa bitad? Nataranta sina Lin. Lagot? Delikado nga. Sabi ni Qian Dan ka, tama. Halina kayo. Tanong ni Xianji, teka, bakit parang sobrang interesado ka? Nahiya si Qian Dan ka, ang totoo, naubos na ang flight talismans ko. Ang pagtakbo doon ay nakakapagod. Nakita kong pwedeng sakyan ang spirit beast na ito. Sumakay si Lin kay Xianji at inaya si Qian Dan ka, sakay na, Xianji. Ikaw na ang bahala. Kailangang iligtas ang tao.
Nagreklamo si Xianje, Spirit Beast ako, hindi upuan. Sa Few Miu Buanye. Isang kulay rosas na kalangitan, misteryoso at madilim. Nakaupo si Tiu Vne sa gitna ng mga babae, nakatali ng pulang tela. Kalmado siyang tumingin sa paligid. Nandito na rin lang ako. Parang kasal. May sumigaw, oras na. Salubungin ang Sect Master. Isang magandang babae ang lumabas. Lumapit siya kay Tiu Vne. Matagal na kitang hinihintay. Sa wakas, akin ka na. Sabi ng binata, pwede bang pabilisan? Hinaplos ng dalaga ang kanyang mukha. Hindi maganda kung masyadong mabilis. Sumagot si Tiu Vne, kung ganoon, dahan-dahanin mo. Dumating sina Xian, Linlin, at Ilan then kasumigaw si Linlin, ene ilahain. Nandito na kami para iligtas ka. Handa nang lumaban si Xianye. Nainis si Dan Knight, ang Sect Master. Isang babae. Nagtaka si Tiu Vne, anong ginagawa mo dito? Nagsiselos si Dan White. May isa ka pang babae sa tabi mo. Naisip ni Tiu Vne, lagot na. Nag-ipon ng galit si Dan White. Papatayin ko siya. Naramdaman ni Linlin ang lakas nito. Ang lakas niya. Madaling nakawala si Tiu Vne sa tali. Sinampal niya si Dan White. Nagulat si Linlin at Xianje, huwag kang magbaliw-baliwan. Humarang si Tiu Vne sa harap ni Linlin. Siya ang junior sister ng aming Kifong Sise. At dahil sinaktan mo ang aso ko at ang junior sister ko, hindi ako pumapayag sa ritual na ito. Tapos na. Natakot ang mga tao. Nanginginig si Dan White. Naglakas loob kang saktan ako. Nag-alala si Xianje, lagot na. Bakit mo siya sinaktan? Tiyak na magiging marahas siya. Pero hindi. Niyakap ni Dan White ang binti niya. Bakit isa lang? Saktan mo pa ako ng ilang beses. Gusto kong saktan mo ako, Tiu Vne. Saktan mo pa ako, tapos mag-honeymoon na tayo. Ngayon, talagang nakakalito na. Sabi ni Tiu Vne, nagkamali ako. Tinakpan ni Xianyo ang mata ni Linlin. Huwag kang tumingin. Ito ang maruming mundo ng mga matatanda. Itinuro ni Tian Ka ang dalaga. Tama ang hula ko. Kayo ngang mga demonyo sa Few Miu Buensi, gusto niyong magsagawa ng masamang ritual ng sakripisyo. Buti na lang at dumating kami. Kung hindi, ang kapatid naming si Hain. Sumingit si Dan White, sino ka ba? Kasal ko ito kay Tiu Vne. Hindi kayo imbitado. Alis? Nagulat si Kian Ka, ha? Kasal? Sabi ni Linlin, dapat ko bang batiin si Ene na Hain ng happy wedding? Gustong kumawala si Tiu Vne, anong happy wedding? Hindi mo ba nakikitang nakakapit sa akin ang isang manyak? Tulungan niyo ako. Pero ayaw bumitaw ni Dan White. Huwag kang umalis, Tiu Vne. Ilang taon kitang hinintay. Ngayon ang tamang araw, mag-honeymoon na tayo. Dahil hindi makawala, sinipa niya ito. Huwag kang magsalita pa. Ayaw kong magpakasal. Sabi nila Linlin, senior brother, babae pa rin yan. Kailangan mo bang maging ganyan? Pero niyakap ulit siya ni Dan White. Mas malakas pa. Gusto ko ang lakas na yan. Hindi ko mapigilan. Ikaw talaga si Tiu Vne. Hindi ko na kaya, gusto ko nang ibigay ang sarili ko sa'yo. Napahawak si Tiu Vne sa ulo. Hindi ko na kaya. Ang gulo. Pinayuhan ni Xianja si Linlin na takpan ang tenga. Tanong ni Kian Ka, ano ba talagang nangyari? Sumagot si Tiu Vne, wala. Dati, niligtas ko siya. Mula noon, gusto na niyang magpakasal sa akin. Medyo kakaiba ang ugali niya. Yung tipo na alam mo na. Kaya kapag may nakikita siyang ibang babae sa tabi ko, nagagalit siya. At habang sinasaktan ko siya, lalo siyang nasisiyahan. Wala na talaga akong magawa. Hindi ito naintindihan ni Tian Ka. Tinitigan ni Tiu Vne si Kian Ka, nga pala, pamilyar ka sa akin. Samantala, nakayakap pa rin ang babae at humihiling na magpakasal. May dumating. Nag-alala si Dan White. Bakit ka nandito? Si Kuei, ang high priestess ng Few Miu Buanye. Huwag kang gumawa ng gulo. Nagpaliwanag si Dan White, pinaghirapan ko siyang makuha. Medyo nasasabik lang ako. Lumapit si Dan White sa priestess, nakikinig sa pangaral. Ito ay isang mahalagang araw para sa sekta.
Bilang Secmaster, dapat kang mag-ingat. Hindi pwedeng masira ang iyong imahe dahil sa isang tagalabas. Sumagot si Dan Muit, opo. Tanong ni Tiu Videne, sino ka? Sumagot si Kusi, ako dapat ang nagtatanong niyan. Sino kayo at bakit kayo nanggugulo dito? Sabi ni Tiu Videne, hayaan mo na. Sikat na rin naman ako sa Few Miu Guanji. Sabi ni Tian Denka, ako si Tian Denka, mula sa Thin Borianye. Tumingin si Tiu Videne, kaya pala pamilyar ka. Ikaw pala ang young master ng Thin Borianye. Nagulat si Tian Denka, kilala mo ako? Umiti si Tiu Videne, hindi naman. Ang hasi cube netiquette ng Thin Borianye ay napakaganda. Pagkatapos kong makuha ang 7-leaf spirit mushroom at mag-refine ng pills, hihiramin ko na rin ang hasi cube netiquette mo. Iyan ang tadhana. Nagulat si Dan Might, nandito ka para sa 7-leaf spirit mushroom. Bumuntong hininga si Tiu Videne. Gusto sana kitang kausapin ng seryoso, pero may mga hindi inaasahang nangyari. Nang marinig ito, nag-isip si Dan Muit ng isang masayang pamilya. Hi. Gusto niya akong kausapin. Mahal niya ako. Pwede na tayong magpakasal ngayon, at pagkatapos ng 3 taon, magkakaroon tayo ng 18 na anak. Kinilabutan si Tiu Videne. Ayaw ibigay ni Kusi ang gamit. Ito ay isang sikretong yaman ng Few Miu Viancy, hindi pwedeng ibigay sa iba. Pero dahil sa pag-ibig, sabi ni Dan Muit, isang walang kwentang spirit mushroom lang iyan. Ibibigay ko na sa kanya. Hindi makapagsalita si Kusi. Masayang nagtanong si Tiu Videne, talaga? Dahil sa pagmamalaki ni Dan Muit, paalala ni Kuni, Secmaster, sinabi ko na sa'yo, hindi ka pwedeng maging padalos-dalos. Sagot ni Dan Muit, Guro, ako ang Secmaster, dapat mayroon din akong kaunting karapatan, di ba? At saka, walang silbi ang bagay na yon. Ibigay na lang natin kay Master Tiu Videne para matupad ang kanyang pangarap at maipakita ang aking pagmamahal. Agad na inilahad ni Tiu Videne ang kanyang kamay. Mabuti. Sinabi mo iyan ha? Huwag kang magsisisi. Ibigay mo na. Nahihiyang sinabi ni Dan Muit, O.N.A., ang bilis mo naman. Ang spirit mushroom, ibibigay ko sa'yo, pero bukas na. Lumapit siya at niyakap ang kanyang bewang. Pero mayroon din akong kondisyon. Kailangan mong tuparin ang 3 hiling ko. Hindi ko pa naiisip ngayon, bukas ko nasasabihin. Sumandal si Dan Muit sa dibdib ni Tiu Videne at tinukso si Lin na halos madepress na. Pamilyar ang kwentong ito, baka maulit ang nangyari sa Wanjing Moit Sis. Samantala, nataranta si Tiu Videne. Teka! 3 hiling. Ano ang gusto mo? Bumulong si Dan Muit, ang gusto ko hindi ba't alam mo na? Humihingi ng tulong si Tiu Videne kay Xianji, pero ang aso, para sa spirit mushroom, handa kang magsakripisyo. Minura ni Tiu Videne sa isip ang aso. Humingi siya ng tulong kay Lin. Junior sister, tulungan mo ako. Pero sinuportahan pa siya ni Lin, second senior brother, para sa cultivation, kailangan mong maging handa na magsakripisyo. Iyan ang itinuro mo sa akin. Masayang yakap ni Dan Muit si Tiu Videne. Kung ganoon, deal na tayo. Bukas, ibibigay ko sa iyo ang spirit mushroom. Tuparin mo ang 3 hiling ko, huwag kang magsisinungaling. Pero ang mukha ni Tiu Videne ay laging napipilitan. Kinuyom niya ang kanyang kamao. CJ. Para sa aking cultivation, titiisin ko. Niyakap ni Dan Muit si Tiu Videne. Sige, umalis na kayong lahat. Maghahanap ako ng ibang araw para sa kasal. Nainis si Kusi, walang modo. Yumuko ang mga alagad. Congratulations sa kasal, Secmaster. Biglang may sumigaw. Si Tian Denka inilabas niya ang kanyang espada. Hindi pa tapos ang lahat. Ang Few Miu Guanzi, dinadakip niyo ang mga disipulo ng ibang sekta, ginagawa silang cauldron at isinasakripisyo pa. Napakasama. Ngayon, ako, si Tiel, ang magpaparusa sa inyo para sa katarungan. Tumaas ang kilay ni Dan Muit. Ikaw lang. Paano kung sabihin kong hindi ka makakalabas sa pinto ng Few Miu Guanzi ngayon? Hinawakan ni Tian Denka ang kanyang espada. Hindi ako natatakot sa iyo. Pinipigilan ni Dan Muit ang tawa. Nagalit siya. Nagkakamali ka. Ang ibig kong sabihin, hindi ka makakalabas, pero pwede kang gumapang palabas na parang aso. Dahil sa pang-insulto, itinutok ni Tian Denka ang kanyang espada.
Demones! Tingnan mo ang espada ko. Hindi man lang gumalaw si Dan Danhmuit, tinitigan lang siya. Biglang hindi na makagalaw si Kian Danka, ano-anong nangyayari. Nag-utos si Dan Danhmuit, ibaba mo ang iyong espada. Binitawan ni Kian Danka ang kanyang espada. Buwisit! Bakit hindi ko na makontrol ang aking katawan? Ngumisi si Dan Danhmuit. Sige, gumapang ka na palabas na parang aso. Nainis si Xianje, pwede bang isipin niyo naman ang nararamdaman naming mga aso? Si Kian Danka ay parang naging isang tunay na aso, gumagapang palabas. Nakita ito ni Thattiu Videne at napakamot sa ulo. Gusto ko pa sanang humiram ng gamit sa kanya. Paano ko na siya haharapin sa susunod? Nagulat naman sina Linlin. Napakalakas ng babaeng ito. Mayabang na ipinaliwanag ni Dan Danhmuit, ang Nhip Dan Soul Seduction ay ang aming secret technique sa Few Mew Guernje. Kahit gaano kataas ang realm, hindi nila kayang labanan ang aking Super Soul Seduction technique kahit isang beses lang. Pagkatapos, bigla siyang lumingon at niyakap si Thattiu Videne. Pero ang Nhip Dan ko ay walang epekto sa iyo, Master Thattiu Videne. Napakaganda ng iyong determinasyon. Lalo kitang nagugustuhan. Itinulak ni Tiu Videne ang mukha niya. Bitawan mo ako. Ayaw kong saktan ang isang babaeng tulad mo. Inilagay ni Dan Danhmuit ang kanyang braso sa pagitan ng kanyang dibdib. Huwag kang magpigil, ilabas mo na ang iyong pagnanasa. Hindi ko na kayang maghintay. Nang marinig ito, natakot si Tiu Videne. Bilang isang lalaki, kailangan ko na talagang protektahan ang aking sarili. Naguguluhan si Dalinlin, ano po ang pinag-uusapan nila? Nainis si Xianje, mas mabuti pang hindi mo na marinig at maintindihan. Lumingon si Dan Danhmuit. Nga pala, ang dalawang iyon, bigyan niyo sila ng silid at asikasuhin niyo silang mabuti. Opo. Dinala ng 3 disipulo si Nara Linlin at Xianje. Wow! Isang magandang silid. Nakikinabang tayo sa swerte ni N.A. Lahain. Sumunod si Xianje, pero may kutob siyang hindi ganoon kasimple ang lahat. Habang papaalis sila, tinitingnan sila ni Kusi ng isang masamang tingin. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating si Nara Linlin at Xianje sa isang luma at sira-sirang bahay. Dito ba talaga tayo matutulog ngayong gabi? Nainis si Linlin, hindi ito ang magandang silid na inaasahan ko. May kutob na si Xianje, mukhang itinuturing ka ng Sekmaster na karibal niya, kaya sinadya niyang pahirapan tayo. Nagalit si Linlin, kinuha ang isang libro at sumimangot. Kung ganoon, kailangan kong mag-ensayo para maging mas malakas pa kay N.A. Lahain. Kung magagawa ko yon, hindi na niya basta-basta maaapi si N.A. Lahain at kami. Naiyak si Xianje, ang batang ito, lumaki na talaga. Mas nag-iisip na siya. Pero pagkabasa pa lang ng ilang salita, nagulat siya sa isang sigaw. Huwag kang lumapit. Nagtaka si Linlin, bakit parang pamilyar ang sigaw na yon? Sabi ni Xianje, narinig ko rin. Ang boses na yon, hindi ba't Tumakbo silang dalawa papunta sa direksyon ng tunog. Ang boses ni Senior Brother Fong Fan Guide. Bilisan natin, iligtas natin siya. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita nila ang isang nakakandadong pinto pababa sa isang tunel. Sabi ni Linlin, galing sa loob ang boses. Inilabas niya ang kanyang candy sword at sinira ang pinto. Pagkasira, agad silang tumakbo pababa. Bakit kaya nandito si Senior Brother? Hindi rin alam ni Xianje, anong klaseng halimaw ang kayang dumakip sa isang tribulation stage na tulad niya. Kahit sino pa siya, kailangan nating iligtas si Senior Brother. Sabi ni N.A. Lahain, ang Kifong Sisi ay dapat kumpleto, walang pwedeng mawala. Pagkababa nila, isang kulay rosas na tanawin ang bumungad sa kanila. Tumingin si Linlin sa paligid. Saan ito? Ang kakaiba naman. Naramdaman na ni Xianje kung nasaan sila. Namutla siya. Hindi ko inaasahan na ako pa ang magdadala sa isang bata tulad ni Linlin sa ganitong lugar. Pero nagpasya pa rin silang pumasok para iligtas si Fong Danhmuit. Sa loob, maraming mga artworks na nakasabit sa dingding. At may mga kakaibang tunog mula sa loob. Kimochi hai. Kinabahan si Linlin. Xianje, may naririnig ka ba? Parang may humihingi ng tulong pero parang tumatawa rin. Alam ni Xianje kung ano yon. Makinig ka sa akin, huwag kang tumingin, huwag kang makinig. Pagkalipas ng ilang sandali, tinakpan niya ang kanyang mga mata at sumigaw. Napakasama ng Few Mew Guernje na ito.
Wala na silang pag-asa. Pagdating sa dulo, nanlambot sila Linlin, namumula ang mukha. Ayan, gusto ko nang umuwi. Sabi ni Xianje, gusto ko rin, pero nasa loob pa si Fong Danwei, naghihintay na iligtas natin. Nagpatuloy sila hanggang sa makarating sa isang silid. Isang kulay rosas na enerhiya ang nanggagaling sa loob. Ang boses ni Senior Brother galing sa likod ng pinto na ito. Naramdaman ni Xianje ang isang napakalakas na spiritual energy sa loob. Hinawakan ni Linlin ang pinto. Ano kaya ang nasa loob na kahit si Senior Brother ay hindi kayang harapin? Kailangan na nating sumugal. Itinulak niya ang pinto. Pagbukas nakita nila ang mga bangkay ng 9 na magagandang babae na nakahandusay sa sahig. Ang eksena ay nagpapakita kung gaano kalupit ang laban. Puno ng dugo at mga sugat. Nagulat at natakot sina Linlin at Xianje, nag-aalala sa kanilang senior brother. Agad na ginamit ni Xianje ang kanyang pang-amoy. Pagkaraan ng ilang segundo, sumigaw siya. Hindi tama. Ang amoy ni Fong Danwei na wala na. Nataranta sina Linlin, ano? Sa sandaling iyon, isang malaking anino ang lumitaw sa loob ng silid, tumatawa. Sumugod sina Xianje at Linlin. Buwisit! Anong ginawa niyo sa aming senior brother? Inilabas niya ang kanyang candy sword at sinugod ang anino. Ipaghihiganti ko si senior brother. Pero mabilis na nasangga ng isang pamaypay ang kanyang espada. Si Fong Danwei pala. Nakaupo siyang may kayakap na mga magagandang babae. Nang makita niya sina Linlin, namutla siya. Si junior sister pala. Hindi pa ako patay. Nang makita ang kanyang junior sister, mula sa pagyakap sa mga babae, bigla niyang sinaktan ang mga ito. Mabilis niyang pinatulog ang mga babae. Muntik na akong mamatay dito. Lumapit si Linlin sa isang babae. Wala silang malay. Ang mga pula na ito ay lipstick lang. Naghinala si Xianje. Tiningnan si Fong Danwei, masyadong matapang ang pabango, natatakpan ang amoy mo. Kaya pala hindi kita maamoy. Pinagpawisan ang senior brother. Mukhang hindi madaling lokohin si Xianje. Bumalik siya sa kanyang normal na anyo. Junior sister, bakit kayo nandito sa Fu Miu Guanzi? Sagot ni Linlin, mahabang kwento. Ikinuwento niya ang lahat. Ngumiti si Fong Danwei. Ang swerte naman ni Tiu Videne. Tanong ni Linlin, akala namin may isang malaking halimaw na kumain sa inyo. Bakit ka nandito? Nahihiyang sumagot ang isa pa, sina Xianje Leveni ay bumaba ng bundok para mamili pero hindi pa sila bumabalik. Aksidente akong naapektuhan ng soul seduction ng isang disipulo ng Fu Miu at dinala dito. Naalala ni Linlin ang ginawa ng sect master. Napakalakas ng soul seduction na iyon. Kahit si senior brother na nasa tribulation stage ay hindi kayang labanan. Pero naghinala si Xianje, bakit walang malay ang mga babaeng ito? Nahihiyang sumagot si Fong Danwei, sinubukan nila akong saktan, naiintindihan mo na eh. Nagtanong si Linlin, bago kami dumating, narinig namin ang sigaw mo. May delikado bang nangyari? Nataranta siya. Wala. Ako lang Nang makita siyang nauutal, tinapik ni Linlin ang kanyang hita. Senior brother, huwag kang matakot. Nandito ako, hindi kita hahayaang saktan ng mga taga Fu Miu Guanzi. Sabi ng isa pa, saktan. Sila lahat ay sinaktan niya. Nagpatuloy si Xianje, mayroon siyang takot sa mga babae. Sa tuwing makakakita siya ng isang adult na babae, nanlalambot ang kanyang mga tuhod, kaya siya sumisigaw. Nahiya ang senior brother. Huwag mo nang ungkatin yan. Nagtaka si Linlin, pero okay naman siya sa akin at kay 5th senior sister. Sabi ni Xianje, bata ka pa, hindi ka pa adult, kaya hindi siya natatakot. Sabi ng senior brother, gusto nilang mag-dual cultivate sa akin. Para silang mga gutom na tigre at lobo. Hindi ko sila kayang harapin. Sa gitna ng gulo, pinikit ko ang aking mga mata at sinaktan sila. Nakahinga ng maluwag si Linlin. Buti na lang at takot lang. Akala ko totoo ang sinabi ni Qian Dan Ka na may masamang ginagawa ang Fu Miu Guanzi. Tumayo si Fong Danwei. Sa totoo lang, hindi iyon walang basehan. Pagpasok ko sa Fu Miu Guanzi, kahit kinakabahan, naramdaman kong may isang masamang aura sa sektang ito. Lalo na ang sect master na si Dan Danwei, ang masamang aura sa kanya ang pinakamalakas. Nataranta si Linlin. Posible kayang gumagamit talaga siya ng mga patay para sa sakripisyo o bilang cauldron. Lagot na, delikado si Enei Lahain.
Pinakalma siya ni Fong Fanbuit. Huwag kang magpanik. Sa tingin ko, ligtas pa si Tiu Videne. At saka, hindi normal ang masamang aura na ito, dumadaloy lang sa kanyang mga meridian, hindi pumapasok sa kanyang spiritual root. Baka may iba pang dahilan. Hindi naintindihan ni Linlin, ano pong ibig sabihin niyan? Bilang mga cultivator, pinipili natin ang mga spell na angkop sa ating spiritual root. Ang spiritual root ang pinagmumulan ng spiritual energy, ang pundasyon ng cultivation. Ang mga spell ay nakikipag-ugnayan sa spiritual energy at spiritual root. Bumulong siya kay Linlin. Tulad ng iyong N.A. Lahoin, walang spiritual root, kaya walang spiritual energy, kaya hindi siya makapag-cultivate. Naintindihan na ni Linlin. Kung talagang nag-aaral si Dan Muit ng masamang sining, ang masamang aura na ito ay dapat mula sa kanyang spiritual root. Pero ngayon, dumadaloy lang ito sa kanyang mga meridian. Ang ibig mong sabihin, may kinalaman sa kanya ang masamang sining, pero hindi siya ang mastermind. Pinuri siya ni Fong Fanbuit. Ang talino mo, junior sister, naintindihan mo agad. Sinubukan kong iscan gamit ang aking divine sense, pero may isang malakas na energy barrier dito. At kakaiba ang barrier na ito, hindi ko mahanap ang pinagmulan. Naramdaman ko pa ang isang malakas na pressure. Nagulat si Xianje, mas malakas pa sa iyo na nasa tribulation stage. Kung ordinaryong spiritual energy lang, okay lang. Pero ang spiritual energy sa Fu Miu Brunzi ay parang isang uri ng resentful energy. Sa madaling salita, masama ang sektang ito. Sa tingin ko, malalim ang problema dito dahil hindi natin alam ang punot dulo. Nag-alala si Xianje para kay Tiu Videne. Hindi pwede. Hawak siya ni Dan Muit, hindi tayo pwedeng diretsahang kumalaban. Huwag kang mag-alala, ipapadala ko sina Xianje Lveni para lihim na pumasok. Naramdaman ni Linlin na may mali. Pero, senior brother, hindi ba't nawawala sina Xianje Lwye? Sumimangot si Fong Fanbuit, napakamot sa noo. Nakalimutan ko. Sa isang silid, tanong ni Tiu Videne, anong ginagawa nyo? Kausap niya pala ang dalawang disipulo ng senior brother. Sila pala ay nakabitin sa isang pulang tela. Sumigaw ang isa, Uncle. Tulong. Bata pa ako, ayaw ko pang mamatay. Ang isa naman, punyeta. Sabi ni Tiu Videne, pwede bang maging balanse ang pagnanais niyong mabuhay? Si Dan Muit, laging idinidikit ang kanyang dibdib sa kanya. Master thought Tiu Videne, sila ang mga disipulo na nahuli ko. Maputi, makinis, bagay na maging mga alalay sa ating kasal. Nagbiro si Tiu Videne, sa tingin ko, sila ay mga yin-yang fruits na nagkatawang tao. Pagkatapos nating ikasal, gawin na lang natin silang pills. Sumigaw ang isa, huwag. Ang isa naman, kalmado, ang mga sangkap ay babalik sa kanilang orihinal na anyo. Lalong natakot ang isa, huwag kang magbiro sa ganitong pagkakataon. Sabi ni Tiu Videne, hayaan mo na. Mukhang walang kwenta ang dalawang ito. Hayaan mo na sila. Namumula ang mukha ni Dan Muit. Susundin ko po kayo. Isang kumpas lang, nawala ang tela at bumagsak ang dalawa. Umiyak ang isa, huhuhu. Sa wakas, naligtas na ako. Ang isa naman, kalmado, pakainin mo ako. Sabi ni Tiu Videne, hindi ba't handa ka nang mamatay kanina? Biglang namula ang mukha ng sect master. Magbibihis muna ako. Hintayin mo ako, master. Nang umalis si Dan Muit, hinila ni Tiu Videne ang dalawa. Makinig kayo. May misyon ako para sa inyo. Hanapin nyo sa Fu Miu Brunzi ang 7-leaf spirit mushroom. Kung makita nyo, kunin nyo. Para hindi ko na kailangang magsakripisyo. Tanong ng isa, bakit lagi kang gumagawa ng mga ganyang bagay? Ang isa naman, nagtanong, nasaan ang bayad? Sinipa sila ni Tiu Videne palabas ng bintana. Kung hindi nyo mahanap, gagawin ko kayong pills. Sa isang kulay rosas na silid, biglang narinig ni Tiu Videne ang boses ni Dan Muit. Master thought Tiu Videne, naisip ko na ang tatlong hiling ko. Pinagpawisan si Tiu Videne. Punyeta, ang bilis naman. Hindi pa ako nakakapaghanda. Mabilis siyang humiga sa kama, pero tinatakpan pa rin ang kanyang kayamanan. Sige, nakahiga na ako. Halika na. Isang kamay para sa tao, isang kamay para sa bagay. Pantay lang. Sagot ni Dan Muit, bakit ka kinakabahan? Natatakot ka bang kainin kita? Maganda ba ang bago kong damit? Ang suot niya ay mas disente, pero dahil sa kanyang malaking dibdib, mukhang mabigat pa rin. Naisip ni Tiu Videne, akala ko magsusuot siya ng damit na kita ang lahat.
Namula siya. Okay. Pero hindi ba't sinabi mong may 3 hiling ka? Ano yon? Bilisan na natin. Lumapit si Dan Danhmuit sa kama at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi maganda kung mabilis. Ang mga hiling ay dapat dahan-dahang tuparin para hindi makalimutan. Master Tatsu Videne, ang hiling ko ay ikaw, Li. Sumunod ang eksena na naglalaro sila sa duyan. Nainis si Chiu Videne. Ito lang. Itinutulak niya ang Sekmaster sa duyan. Tuwang-tuwa ito. Chiu Videne, mas mataas pa. Masaya siyang lumingon. Narinig kong napakaromantiko ang magduyan kapag magkasintahan. Ngayon, napatunayan kong totoo nga. Itinanggi ni Chiu Videne, tigil. Hindi tayo magkasintahan, isang transaksyon lang ito. Nalungkot ang Sekmaster. Ganyan ka ba? Pagkatapos ng lahat, hindi mo ba ako pwedeng suyuin? Sabi ng main character, kung gusto mo iyon, iba na ang presyo. Hindi na pinansin ang nangyari, tumayo si Dan Danhmuit. Tara na. Ang pangalawa kong hiling ay ang umakyat tayo sa tuktok ng bundok para pagmasdan ang buwan. Nagkamot si Chiu Videne ng ulo. Pwede ka bang gumawa ng isang teleportation formation? Alam mo naman, hindi ako marunong ng magic. Nagpa-cute ang Sekmaster. Pero gusto kong buhatin mo ako. Napailing si Chiu Videne. Sige na, bubuhatin na kita. Hinintay nilang sumikat ang buwan at binuhat niya ito paakyat. Hinahaplos ni Dan Danhmuit ang kanyang mukha. Tunay ngang isang lalaki na pinili ko. Kaya mo akong buhatin hanggang sa tuktok. Ito ang pinakamataas na bundok sa sekta. Napakalakas mo. Pagdating sa tuktok, ibinaba niya ito. Noong bata pa ako, nag-aaral ang guro ko sa mas mataas pang bundok. 4 na beses akong naghahatid ng pagkain sa kanya araw-araw, mabilis at hindi napapagod. Namula ang Sekmaster. Ang katawan na ito, mortal ba talaga? Nakatayo sila sa tuktok, magkahawak kamay, pinapanood ang buwan. Hayaan mo na yan. Tingnan mo, ngayon ay waning crescent. Sakto ang pagdating natin. Kung mas maaga, baka new moon o first quarter ang makita natin. Kung mas huli, full moon. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod. Gusto ng lahat ang full moon, pero ako, gusto ko ang waning crescent dahil kapangalan ko ito. Ang Danhmuit ay nangangahulugang waning crescent. Nag-isip si Chiu Videne. Marami ka palang alam tungkol sa buwan. Alam ko lang, bilog ang buwan sa ika-15 at ika-16 na. Sa tingin ko, ang ika-16 na ang pinakabilog. Nagkwento ang dalaga, dahil nakakabagot maging Sekmaster, madalas akong pumupunta dito para mag-isa. Ang buwan, minsan bilog, minsan hindi. Ang mga tao, minsan masaya, minsan malungkot. Ang buhay ay parang buwan, minsan puno, minsan kulang. Pero ang buhay ng tao ay hindi kasing laya ng buwan na pwedeng lumutang sa kalangitan. Sumakit ang ulo ni Chiu Videne. Huwag ka nang magdrama. Walang problema na hindi kayang lutasin ng isang inihaw na ulo ng kuneho. Kung hindi, 2. Gusto mo ang buwan, siguro marami kang alagang kuneho tulad ni Chang. Pwede kitang gawa ng maanghang na ulo ng kuneho. Ikinumpas ni Danhmuit ang kamay. Ikaw ang may gustong kumain yan. Ang ganda ng tanawin, ulo ng kuneho ang iniisip mo. Ikaw lang ang ganyan. Pero okay lang, yan ang tunay na Tatsu Videne. Ang pagkain ng ulo ng kuneho ay hindi kasama sa mga hiling, isang libreng regalo na lang. Ang pangatlo kong hiling, hindi ko pa naiisip. Bukas na lang natin pag-usapan pagkatapos ng ritual. Tanong ni Chiu Videne, anong ritual? Ang ancestral worship ceremony ng Few Mu Buans, 1 beses sa 100 taon. Napakahalaga at malaki. Kung ganoon, ikaw ang Sekmaster, ikaw ang bida, di ba? Hindi mo ba kailangang maghanda? Bakit kasama mo ako dito? Hindi naman. Ang aking guro, ang High Priestess, ang bahala sa lahat. Susundin ko lang ang mga utos niya. Sige, bumalik na tayo. Pagkatapos ng ritual bukas, baka naisip ko na ang hiling ko. Pagkatapos, ibibigay ko na sa iyo ang 7-leaf spirit mushroom. CJ. Tapos na ang kanilang date pero wala pa ring nangyari. Pagbalik sa silid, natulog siya. Habang nakatayo ang Sekmaster sa tabi ng kama, pinapanood siya. Naisip ko, nakakainis. Ang Sekmaster, na may magandang mukha at malaking dibdib, ay pinapanood si Chiu Videne. Tanga, ang himbing ng tulog mo, hindi ka ba natatakot na saktan kita? May anino sa labas. Nag-iisip ang Sekmaster.
Ang pangatlo kong hiling siguro. Kinabukasan, araw ng ritual. Maraming tao. Ang sentro ng atensyon ay ang Sekhmaster, sumasayaw. Ang kanyang kasuotan ay nagpapakita ng kanyang pagiging malamig at mayabang. Ang High Priestess naman nagbabasa. Ang mga ulap ay lumulutang, walang katapusan, ang langit at lupa ay walang araw at buwan. Humikab si Tiu Videne. Kailan ba ito matatapos? Tukso ni Aisenji. Ito ay isang mahalagang ritual, isang beses sa 100 taon, hindi mo ba pwedeng igalang? At saka, nag-date na kayo ng Sekhmaster. Nataranta si Tiu Videne. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Wala kaming relasyon. Nagtaka si Linlin, hindi ba't kailangan ng sakripisyo sa mga ritual? Bakit wala silang dinadala? Sino ang nakakaalam? Baka mamaya pa. Pagkatapos basahin ang isang linya, itinaas ng matanda ang kanyang tungkod. Magsimula na ang sakripisyo. Ang mga apoy mula sa mga parol ay lumipad at umikot sa paligid ng Sekhmaster. Naisip ni Tiu Videne, ito ba ang sakripisyo? Hindi pwede, hindi ito sapat. Biglang lumipad ang mga apoy papunta sa lawa. Gumawa ito ng isang malaking alimpuyo. Sumigaw ang High Priestess, gamit ang aking utos, Sekhmaster Dan Huyet, sumunod ka. Sumagot ang Sekhmaster, opo. Sumigaw ulit ang matanda, ang banal na babae ay bumaba mula sa langit. Naramdaman ni Tiu Videne na may mali. Itinuro ng High Priestess ang lawa. Sekhmaster Dan Huyet, tumalon ka na sa lawa para salubungin ang pagbaba ng banal na babae. Malungkot na sumagot si Dan Huyet, susunod ako sa utos, handa akong ialay ang aking sarili para sa liwanag. Tanong ni Linlin, bakit parang malungkot si Dan Huyet? Sabi ni Kuyane, hindi, mukha siyang kalmado. Sabi ni Linlin, hindi mo naiintindihan ang kutob ng isang babae. Naglakad si Dan Huyet papunta sa lawa. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya. Akmang magpapakamatay na siya, pero mabilis siyang hinila ni Tiu Videne. Bumagsak siya sa kanyang mga bisig. Tumingin si Tiu Videne sa harap ng masama. Nagulat ang Sekhmaster na si Tiu Videne ang nagligtas sa kanya. Tumingin si Tiu Videne sa High Priestess. Anong ritual ito? Halatang gusto niya siyang saktan. Galit na sumigaw ang High Priestess, bastos. Dahil sa Sekhmaster, hindi kita paparusahan. Pero hindi ka natuto, lalo ka pang lumala. Gusto mo pang sirain ang pinakamahalagang ritual ng Few Mu Guans. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Nag-utos siya, mga gwardya. Hulihin niyo siya.